taong yan. Kasi unang-una, position lang naman yung pinagkaiba natin sa mundo para parehas naman tayo umuutot na mabaho. So, ayan guys, uulitin ko, magkaroon kayo ng boses sa mga ayong katulad niyan kasi for me, hindi reasonable yung ni-reason niya kung bakit siya in-upload sa second upload niya. So, ayan, magkaroon kayo ng boses, huwag kayong matakot kasi una-una, wala naman kayong ginagawang masama. And pangalawa, may reason kayo, may enough valid reason kayo para mag-complain. Hey everyone! It's me again, Shan. Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, another day, another video vlog na naman tayo regarding Philippine immigration upload issue. Ayan, hindi na nga tayo natapos-tapos guys sa Philippine issue na yan. Kasi naman guys, halos everyday, ang dami kong nare-receive na comments sa aking video, especially dito sa TikTok video ko. Kasi nga, gumawa ako ng video after ko i-interrogate ulit sa Philippine immigration kasi nga after ng 3 times upload ko guys, nakapag-travel na ako Thailand and Dubai, and pagbalik ko sa Pilipinas, lalabas ulit ako ng bansa as tourist going to Cyprus with a sponsor, and ayun na naman guys, in-interrogate na naman nila ako dun sa Philippine immigration, and in-upload ko sa TikTok yung video na yan guys, and napakaraming comment. Nagulat ako kasi napakaraming mga kababayan ko yung mga nag-comment na fresh lang na upload, yung basta sari-saring kwento at reason kung bakit sila na-upload. So ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga dahilan kung bakit nga ba na-upload yung mga kapwa ko Pilipino sa Philippine immigration. Pag-usapan natin yung mga iba't ibang reason nila kung bakit nga ba, and sasagutin ko kung ano-ano ba yung naging conflict doon sa issue nila kung bakit ba sila in-upload ng Philippine immigration officer. And before that guys, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko at hindi niyo ma-miss yung mga bagong update ko sa Philippine immigration. In this video guys, pag-uusapan natin yung iba't ibang reason ng mga Philippine immigration officer kung bakit ba nila ino-upload yung mga kapwa natin Pilipino. Ano-ano nga ba yung mga reason nila kung bakit nila ino-upload yung isang traveler na manggagaling sa Pilipinas. In this video guys, hindi ko nilalahat ng mga immigration officers sa Pilipinas. Hindi po lahat ng mga IOs pare-pareho sila ng sistema sa pag-interview sa mga lalabas ng bansa. Especially tourist visa ang hawak nyo. Eto nga guys, yung first commenter na babasahin ko is from Angel. Ayan, na-upload po ako kahapon, which is April po yon. Flight ko po pa Thailand for 4 days. Hindi ako nakaalis, asking my OEC new contract in Dubai. Di ko dala that time kasi di ko alam na need pala yon. So, ayan, biruin nyo guys, si Angel, isa na po siyang OFW ng Dubai. So, ngayon, pupunta lang siya ng Thailand para tourist doon. So, mag-unwind, ganon. Pero umuwi siya ng Pilipinas. Tapos, nung from Philippines, pupunta siya ng Thailand, in-upload siya. Kasi, ang isang hinihingi sa kanya is yung OEC. So, ibig sabihin kasi ng OEC na yan, guys, yan yung documents mo na magpapatunay na hindi ka cancel doon sa ibang bansa. Kasi, pag nag-cancel ka kasi doon sa ibang bansa, guys, yung OEC na yan, matatrack nila yan sa system ng immigration na canceled ka na. So, yun yung proof nila na active OFW ka pa rin sa Dubai. So, yun, hinihingi talaga nila yun. Kaya I advise sa lahat ng mga OFW na may active contract sa ibang bansa at pupunta kayo sa different country para mag-travel doon, make sure na lagi nyong dala yung OEC nyo.
Eto guys, yung second commenter natin is galing kay Saiche. Uploaded ako kahapon, third international flight ko. This time with Etihad Airlines. Sobrang sakit. Ang dami na upload kahapon, to be honest. Terminal 3. May 28. May isang red flag daw na nakita sa akin sa travel history ko before. Pero I can say na all my documents is legit and complete at walang kulang. So, nakausap ko to through PM. Ang sabi niya, yung first niya na travel is tourist, bumalik siya. Second travel niya, tourist ulit. Pero nag-work siya doon ng 3 months. So, hindi siya nakabalik nung return date niya. And then, nag-work daw siya doon. Pagkatapos niya mag-work doon, bumalik siya ng Pilipinas. And then, this third time, naaalis ulit siya. Ayun, in-upload na siya. Kasi nakita yung history niya na lumabas siya as tourist, tapos nag-work siya doon, tapos hindi siya nakabalik ng return date. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na sobrang napakahigpit ng IO. Kasi nga, pag once na nakita nila na hindi ka nakabalik ng return date mo, nung pag-alis mo as tourist, sa susunod na lalabas ka ulit ng Pilipinas, questionin nila yon kung bakit hindi ka nakabalik. Nangyari na din sa akin yan. Kasi ang nangyari sa akin that time, umalis ako papuntang Thailand, tapos 1 week ako sa Thailand, and then nag-cross country ako kasi nga marami akong kakilala sa Dubai. So, nandun yung pinsan ko, so nag-visit ako doon for 2 weeks, and then bumalik ako ng Pilipinas. Pero pure tourist lang din talaga yung ginawa ko doon. Tapos, nung third time na aalis na ako, question ulit ako nung IO, bakit hindi daw ako nakabalik. So, sinabi ko sa IO kasi, ayun, chance ko na makapag-travel sa ibang lugar din. And then, sinamantala ko na since mura lang din naman yung pamasahe. And actually, sinagot kasi ng pinsan ko yung pamasahe ko at that time. So, ayun, nag-travel na ako, ganun ganyan, kineme. In-explain ko sa IO. Pero nung third time kasi na lalabas ako ng Pinas is under sponsor yon. So, complete documents ako, may EOS. Kaya hindi nila ako in-upload kasi wala silang reason kung bakit nila ako i-upload. Unang-una, yun nung nag-travel ako as pure tourist, talagang may pera ako. So, na-proof ko naman sa kanila yon na mayroon akong enough fund. And then, ayun, pinayagan na nila akong umalis. So, ito yung nagiging problema minsan sa mga IO. Pag once na nakitaan nila ng red flag yung travel mo as tourist, ito na yung hinahanap nilang butas minsan sa ibang mga traveler. Kaya ino-upload nila. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga vlog ko na pag once na lalabas kayo ng bansa at may plan kayo na mag-work or mag-cross country, wag na muna kayong babalik ng Pilipinas hanggat hindi nyo natatapos o hanggat wala kayong resident visa doon sa bansang pupuntahan nyo. Kasi pagbalik nyo ng Pilipinas at magtutur ulit kayo papunta sa ibang lugar, kukwestiyonin nila yan. Bakit ka hindi nakabalik? Bakit ka nag-work pero under tourist visa ka? Okay, third commenter, galing kay Angel. Upload ako kahapon, May 28. Grabe, iyak ako ng iyak. Grabe discrimination sa Pinas. Gusto affidavit of support sa bansang pupuntahan ko. Sino mag-support sa akin doon? Wala nga ako kakilala sa bansang pupuntahan ko. So, eto yung sinasabi ko guys. May mga IO talaga na ipipilit nila sa iyo yung AOS sa bansang pupuntahan mo. Kahit wala ka naman talagang kakilala doon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, unang-una na reason nila doon, nakita nila na hindi sapat yung fund mo sa savings. So, hinahanap nila yung AOS na yon para pagdating mo sa bansang pupuntahan mo, mayroong magsusupport sa'yo. So, kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, kapag pure tourist kayo, i-make sure nyo na at least meron kayong 100k pataas sa savings nyo. Pag sinabing savings kasi, every month, meron kang naipapasok doon sa bangko mo. Mayroon kang nilalabas pero mayroon kang pinapasok. Yun yung tinitingnan ni IO doon. Kasi pag once na nakita nila na isang beses ka lang nagpasok ng pera o instant, ganun, show money lang yun. Di, kukwestiyonin ka na naman doon, o saan nang galing tong pera na to? Eh, lalo na kung hindi ka naman naglalaman talaga sa bangko mo ng malaki, tapos biglang makikita nila porket magta-travel ka, mayroon kang ipinasok na malaking pera. So, red flag din sa kanila yon. Kaya sabi ko nga sa aking mga video, kung maglalagay kayo sa bank account niyo ng show money, i-make sure nyo na i-ready nyo yan 3 months before your travel.
galawin nyo yung pera sa bangko nyo, mag-withdraw kayo, tapos after 1 week, ibalik nyo, ganun. Parang, ano bang tawag doon? Ginagalaw nyo yung pera sa bangko para makita ng IO na talagang, may mga transaction ka doon sa savings mo. So, yan. So, fourth, galing kay Ja, ako now lang, still crying, May 28. Siguro hindi ako ma-upload if nagets ko lang yung reason why tinatanong na magkano cash mo dyan, kahit magkano. May instance pala na nanghihingi lang sila ng padulas. So, eto yung nakaka-shock. Na-shock ako dito sa sinabi niya. Kasi parang talagang binigyan na siya ng idea kung ano yung kailangan sa kanya. So, yun nga, hindi niya na-gets yung sinasabi sa kanya ng IO. Yun yung reason niya, ba't siya na-upload. Diba sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang reason ng mga IO at hindi lahat ng IO is para-pareho. So, ayan, padulas ang kailangan ng IO na to. So, at dahil hindi siya nakapagbigay ng padulas, in-upload siya. So, ayan. Next is, galing kay Yangse. Pwede ba ako makatravel next month? Upload ako last month, which is March yun, na iya. And then, sa next travel niya, sabi niya, sa Cebu naman siya. So, dito, pwede naman kayong mag-travel anytime after ng upload nyo as long as mapoprovide nyo yung hinihingi nila doon sa papel na kailangan mong i-comply. Yung kailangan mong i-comply doon is isa lang. Either Affidavit of Support or OEC. So, yan. OEC is for OFW. Pupunta ka ng ibang bansa na OFW na may agency sa Pilipinas at dumaan sa POA process yung documents mo. Yun yung ibig sabihin ng OEC. So, pwede naman, basta as long as mapoprovide mo yung pinapakomply nila sa'yo. Pero kung wala, huwag ka na muna mag-travel, magpahinga ka. Kasi ganyan yung ginawa ko eh. Kumbaga, hindi ako nag-travel agad. Actually, 1 taon yung inantay ko bago ako nag-travel ulit. Yung ika-4th-time attempt ko. 1 taon yung inantay ko doon. Pinag-andaan ko talaga yung travel ko. And wala akong AOS na na-provide. And meron ako mga certain documents na na-provide. Kaya nila ako pinayagan na mag-travel after ng 3 times upload ko. So, next, galing kay Arabella. Grabe ang trauma ko. 3 days akong umiiyak. June 5. Taga Cebu kami sis, pero sa naiiyak kami na airport na upload kasi walang direct na flight from Cebu to Malaysia. So, group travel sila with her friends. Ngayon, na-upload sila sa naiiyak kasi nga, from Cebu, wala daw direct going to Malaysia. So, eto na nga guys, bakit sila na-upload? Kasi nga, yung Malaysia is kasama siya sa mga red flag countries ng Philippine immigration. So, lalo na group travel sila. Baka mamaya, yung trabaho nila is call center pa. So, sobrang napaka-red flag talaga sa mga IO na to. So, ayan guys, make sure kung first time travel nyo or pupunta kayo sa mga bansang mga ganun. Kasi sinuggest ko na ito dito sa video na to kung dito talaga kayo pupunta ang ginagawa ng iba. Nagko-cross country sila sa bansang hindi red flag sa mga IO. Tsaka sila pupunta doon. Doble gastos pero at least may assurance ka naman na makakaalis ka ng bansa. Kesa naman, magda-direct ka doon sa bansang pupuntahan mo. Like, for example, Malaysia. Kasi upload ka lang din naman. Mas lalong sayang yung gastos. Next, galing kay Sam. Pwede pa din pa ako mag-travel next month na upload ako ngayong araw, April. First time traveler, hinanapan ako ng proof na nagbayad ako sa friend ko na nag-book sa akin ng ticket through credit card niya. Pero binayaran ko ng cash yung friend ko. Sana pala nag-video ko para may evidence. So, eto naman ang naging problema sa kanya. Hinanapan siya ng IO na kung paano siya nagbayad ng ticket niya. To be honest guys, nanghihingi talaga yung IO ng mga proof kung paano mo binayaran yung expenses mo. Ginawa sa akin yan nung 4th attempt ko. So, pinatrace sa akin kung paano ko binayaran yung ticket ko at yung hotel ko, pati yung booking ko sa Klook. So, since na ako naman talaga nagbayad ng lahat ng yon through my debit card, so, yun, kinalkal ko yun guys. Tiningnan talaga ng IO yun. Kaya, make sure na kung magsisinungaling kayo sa IO, make sure na may proof kayo. Kasi kung wala kayong proof,
ayan na, dyan ka na mag-50-50 ng isasagot sa IO. Kasi matalino ang IO, guys. Ikutin kayo sa mga tanong niyan. Lalo na kung hindi consistent yung mga sagot nyo. Nako, sabi ko sa inyo, interrogate talaga kayo ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko sa inyo, wag na kayong magsinungaling. And ipakita nyo na lang kung ano yung mga proof na meron kayo para makita nila na honest kayo, na talagang travel lang talaga yung pupuntahan nyo as tourist doon sa bansa na yun. So next, galing kay Yang Pilipina Queen. Upload ako last few days ago. Savings ko kulang April. April lang siya na-upload. So yun nga, na-upload siya dahil yung savings niya not enough. Sabi ko nga lagi sa video ko about upload issue sa Philippine Immigration. Kung magta-travel kayo sa mga bansang malalapit lang sa Asia like Hong Kong, Singapore, Thailand, make sure na may 100k pataas kayo na savings. Uulitin ko, pag sinabing savings, ibig sabihin hindi mo nagagalaw yung pera mo. Like, kapag may nilabas kang 10k dyan, maibabalik kang 10k dyan. Yun po ang ibig sabihin ng saving. As in, talagang permanent na nandyan yung pera mo. Tsaka depende rin yun, guys, kung ilang days kayo mag-i-stay doon. Halimbawa, yung pera nyo sa bangko is 100k. Tapos, mag-i-stay kayo doon sa lugar na pupuntahan nyo 1 month. Not enough yun. So, pag sinabi kong 100k and above, yung magiging savings nyo sa bangko, good for 5 days to 1 week. Yun. Pero kung more than that, kailangan mas malaki yung savings mo sa bangko kasi yun yung pagbabasihan ng mga IO. Next, galing kay Anya Mo. If ma-upload po tapos ayaw ko na mag-travel ulit, pwede ba mag-refund yung ticket? So, yung refund ng ticket, guys, nakadepende yan sa airlines nyo. So, kung binook nyo yan online like booking.com, Agoda, hindi ko alam kung may naka-experience ba na nag-refund dyan. Pero ako kasi sa 3 times na upload ko, once lang ako nakapag-refund sa Philippine Airlines. Kasi binili ko yon direct mismo sa airlines ng website. Pero yung dalawa kasi doon, hindi ko na na-refund. Cebu Pacific yon. Hindi ko na na-refund kasi nabili ko yon ng sale. Tapos, online ko pa siya binili. So, wala na ako nakuhang refund doon sa dalawang upload ko. So, depende yan sa airlines nyo kung nagre-refund sila. I-clarify nyo, tawagan nyo yung airlines nyo after ng upload nyo. Kasi may mga ibang airlines na hindi nila ina-accept yung reason na na-upload ka tapos magre-refund ka. Ayan. Ang Philippine Airlines yun, nag-accept sila. Pero alam nyo ba, guys, yung nabili kong ticket that time is parang nasa 12,000 yun. Tapos ang na-refund ko 3,000 na lang. Ganon. So, nakakapanglumo, diba? Parang namigay ka lang ng pera. Ganon. So, next. Galing kay Tense1. If ever ma-upload, tatatakan ba nila passport mo? Pag na-upload ka, hindi po nila tinatatakan yung passport. Ang tinatatakan po nila ng for compliance is yung boarding pass mo. Yung boarding pass, yung airlines, yung ganon, boarding pass. Ngayon, kapag tinatakan yung passport mo, ibig sabihin nun is mayroon kang naging case or issue doon sa bansang pupuntahan mo at ibinaban ka na nila. So, yun. Yun yung ibig sabihin pag once na tinatakan nila yung passport mo. Kasi meron ako nakausap that time, nung last month siguro, na sabi niya, tinatakan daw yung passport niya. Tapos, ang sabi daw sa kanya ng attorney is pumunta siya sa Philippine Immigration mismo para i-clear yung passport niya. So, yun. So, yun, case-to-case basis yun. Pero normally, kapag reason lang is not enough fund or any reason lang na wala kang enough savings, wala kang AOS, hindi nila tatatakan yung passport mo. Yung boarding pass lang. Okay, next. Galing kay Chini. Pito Chini. Ayan. Uploaded ako kahapon, May 4. Hi, sabi lang sa akin, yan lang pera mo. Haha, nakaka-intimidating. O, diba? Sobrang napaka-judgmental ng mga ayaw. So, yan nga, guys. Tayong mga Pilipino, wala tayong karapatan mag-travel kapag
konti lang yung pera mo, okay? Lagi niyong itatak sa isip mo yan. Yan ang tingin ng mga IO sa atin. Purita tayo pag wala tayong pera. Kaya wala tayong karapatan na mag-travel. Ganun. So, ayun nga. As I said, make sure na meron kayong enough savings para makapag-travel kayo as tourist. Kasi, yun nga guys, sobrang napaka-judgmental ng mga IO. Sa totoo lang. Kasi nga, ilang beses ko na-experience din yan. So, next, galing kay Reginelli. Kanina na-upload friend ko. Second upload niya, July 2. First upload niya, pinakomply ng AOS. Balik na lang if meron na daw. July 8, may AOS na. Ayun, upload pa rin. Wala daw yung IO na nag-interview nung July 2. At siya daw masusunod. Yung gusto, Diyos ko, kala mo namumulot ng pera. Ayun na nga guys. So, ibig sabihin dito ng commenter is, para ako nagbabasa ng grade 1. Ayan, pagpasensyahan nyo na ako guys. So, ayan. So, ang gustong sabihin dito ng commenter, first na upload yung friend niya. Second, na upload siya. Pinag-comply na ng IO. So, nung second na balik niya, in-upload ulit siya kasi yung first daw na nag-interview sa kanya na IO is not available. So, yung IO na nag-interview sa second upload niya, siya daw yung masusunod. So, di ba? Kung mga ganong reason, nakakapanggigil yung mga IO, di ba guys? Parang feeling nila pinupulot mo lang yung pera sa Pilipinas yung pang-travel mo. And nakakalungkot kasi nga may mga IO ganun. Pero for me, kapag ganun yung ginawa sa inyo ng IO, pwede kayong pumunta sa Philippine Immigration Main. Doon kayo mag-complain kasi if complete documents naman kayo, tapos ganyan yung ginawa sa inyo ng IO, pwede nyo silang ireklamo. Babalikan niyan yung IO na nandun kasi pinakomply sa inyo yung ganong documents. Tapos, second punta nyo, i-upload kayo. For what reason? Dahil yun yung gusto nila, i-upload ka. So, hindi siya reasonable. Minsan, kailangan din natin ng boses sa mga IO na yan. Wag nyong ipakita na kayang-kaya kayong sindakin ng mga taong yan. Kasi unang-una, position lang naman yung pinagkaiba natin sa mundo para parehas naman tayo umuutot na mabaho. So, ayan guys, uulitin ko, magkaroon kayo ng boses sa mga IO'ng katulad niyan kasi for me, hindi reasonable yung ni-reason niya kung bakit siya in-upload sa second upload niya. So, ayan. Magkaroon kayo ng boses. Huwag kayong matakot kasi unang-una, wala naman kayong ginagawang masama. And pangalawa, may reason kayo. May enough valid reason kayo para mag-complain. So, yan. Uulitin ko. Huwag kayong matakot sa mga yan. Para pares lang tayo tao. Yon. High blood ako. Charot. Nakaka-high blood yung mga ganung ayaw, guys. My God. Okay, next. Malapit na tayo matapos, guys. Love Heart. Sabi niya, nakakabwisit talagang naiya. 2 beses na ako na-upload ngayong 2025. O, diba? Hindi nyo, alam nyo guys, yung mga hindi pa na-upload, maswerte kayo. Pero yung mga na-upload, grabe yung stress, trauma. Kasi yung perang mga ginastos, hindi na talaga siya nakakabalik. Ako, 3 beses ako na-upload, magkano yung nawala sa akin, as in. Kaya yung mga na-upload na mga first, second, ramdam ko kayo, pinagdaanan ko yan. Kung ako sa inyo, magpahinga muna kayo, pag-ipunan nyo yung next travel nyo. Hindi nyo man ma-provide yung AOS at yung OEC. Gagawa ako ng video kung ano-ano ba yung mga pre-provide ko sa port attempt ko na pinayagan na ako ng IO na makalabas ng Pilipinas. Gagawa ako ng next video. Hindi ko na masisingit dito kasi sobrang haba na ng video ko. So, ayan. Ayan guys. Abangan nyo yun. Para dun sa mga wala talagang maipoprobad na AOS at OEC. Kasi, gusto ko kayong matulungan. Ayan. So, yung last is galing kay Dane. Yung partner ko na upload November. So, ang ginawa ko, pinahatid ko sa kapatid ko na labas-masok sa bansa. December ko sila pinatravel. Pero, nag-comply muna kami sa requirements. Such AOS, nakalusot naman. So, ayan nga. As long as na maproprovide nyo yung pinapakomply nila,
papayagan na kayong lumabas ng bansa. Depende pa rin sa IO. Pero, yun nga, katulad nung kanina, kay Reginelli, yung friend niya, na second upload dahil yung first interview na IO is hindi na. So, red flag yon. Kailangan mong ireklamo yung mga ganong IO kasi, di ba, parang entitled. Di ba? So, dahil siya yung nakaupo doon, hindi ka na niya pagbibigyan na makalusot kasi wala yung unang IO na nag-interview sa kanya na nag-upload. So, siya masusunod boss. Diba? So, yun nga guys. Lagi kong sinasabi sa inyo dito sa mga video ko na kapag may katwiran, ipaglaban nyo. Yun. So, ako talaga at that time, dun sa video ko na yun na nasa TikTok, galit na galit ako talaga nun kasi gusto ko ilabas yung emotion ko at that time na nasa interrogation room ako na ini-interview nila ako ng bonggang-bongga. Tapos, 'di ba? So, doon lang naman ako sa video galit. Pero hindi naman doon mismo sa ano. Kailangan pa rin nating magpaka-calm down. Alam mo yung, i-treat pa rin sila ng maayos. Pero deep inside. 'Di ba? Guys, uulitin ko po. Ang mga sinishare ko dito at mga ina-advise ko sa video ko is based on my experience. Hindi po ako nagtatrabaho sa government sa Pilipinas kasi po nandito ako ngayon sa Germany. And lahat po ng mga binasa ko sa inyo is mga experience po yon ng aking mga follower based on their own experience po sa Philippine immigration. So, hindi po ako professional at hindi rin po ako attorney. So, yun po, para clear po ang lahat. Baka mayroong mag-comment na naman dito, mayroong i-bash na naman tayo. So, ayan guys, okay lang naman. Free lang naman na mag-comment kayo dyan sa aking video. Pero yun nga, kiniklaro ko, hindi po ako professional. Lahat ng mga sinasabi ko sa video ko is based on my personal experience. I hope na natulungan kayo ng video na to. If mayroon kayong mga ibang question or mayroon kayong mga ibang experience na hindi ko nabanggit dito sa video ko na to at gusto nyo magpa-advise. Hindi ako professional na advisor guys, pero etong mga sinasabi ko dito is based lang din sa aking experience. So, ayan guys, mag-comment na lang kayo ng mga question nyo and sasagutin ko na lang kayo dito sa video na to. And dun sa mga first time traveler, I hope na natulungan kayo nitong video na to. And see you on my next video. Bye!